Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Ivan Lumabe mula po sa CRC Calabanga. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at tinataas sa mga oras na ito. Patuloy kami, O Diyos, na nagpapasalamat sa panibagong umaga at hininga na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat din po sa patuloy na pagsusustain mo ng aming kalakasan sa araw-araw. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga nagawa naming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin mo po ang aming puso't isipan na maging karapat-dapat kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Dalangin po namin ang iyong pangunguna at patubay nang sa ganun ay maunawaan po namin ang nais mong iparating ngayon sa bawat isa. Maging sa akin na magbabahagi ng iyong salita, kayo na po ang magbigay sa akin ng karunungan na nagmumula sa iyo, nang maihayag ko ng maayos ang iyong mga salita at naaayon sa kalooban mo. Ano man ang lumabas sa aking bibig, nawa ay magsilbi itong kalakasan ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig ngayon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Leviticus 19 verse 14. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay Basic Human Compassion Commanded. Sabi po dito, "You shall not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear your God. I am the Lord." In the previous day, we saw the Lord spoke to Moses and provides instructions for the way Israelites should understand the meaning of worship, economic rules, and social laws so they can be holy before God. Ito po yung mga tuntunin at batas na dapat nating sundin. And one of these laws was stated in chapter 19 verse 14. You must not curse anyone who is deaf. God commanded Israel to not mistreat those with physical disabilities. Cursing the deaf is cruel because they can't hear your curse, though others can. Ito po ay nagpapakita ng pagmalasakit sa mga taong hindi nakaririnig ng ating mga salita. Ang bingi ay ang mga tao pong may limitadong pandinig, pero hindi ito dapat maging dahilan upang hindi natin sila tratuhing may kahalagahan. Ang pagtuturing sa kanila ng may kabaitan ay nagpapakita ng pag-unawa at paggalang. Ipakita natin sa kanila ang ating compassion, ang ating pag-care at dapat nating irespeto at bigyan ng dignidad ang bawat isa sapagkat tayong lahat ay mga nilalang ng Diyos. May sariling kahalagahan at karapatang malaman ang pagmamahal at kalinga mula sa atin. Nor put a stumbling block before the blind. It would take a cruel, hard-hearted person to deliberately put a stumbling block before the blind, to deliberately trip a blind person. That this command was necessary shows us the kind of rough people the Israelites were after 400 years of slavery in Egypt. Their cruel environment made cruelty seems too normal to them. Ang pangalawang bahagi po ay naguudyok sa atin na wag po tayong maglalagay ng mga bagay sa daraanan ng mga bulag upang sila ay mapahamak. Ito hindi lamang tungkol sa literal na pagsasagawa, kundi nagsisilbi din pong paalala sa atin na tayo hindi dapat maging sanhi ng pagpapahirap ng iba. Ipinapakita nito ang tungkulin natin na hindi lamang maging hindi makasakit, kundi maging sanhi ng kaligayahan at pag-asa sa iba. But shall fear your God, I am the Lord. Ang huling bahagi po ay nagbibigay kahulugan sa utos. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang pagturing natin sa iba ay kaugnay ng ating pagturing sa Diyos. Ang Diyos ng lahat. Kasama na ang mga kapansanan o may kahinaan. Pinapaalala nito sa atin ang kahalagaan ng pagkakapantay-pantay at pagturing sa lahat ng tao bilang mga nilalang ng Diyos. Dapat tayo mag-ingat sa ating mga gawaing maaaring maging hadlang sa kanilang kaligayahan. Makikita po natin sa ating binasa ang makahulugang prinsipyo ng pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Ito hindi lamang isang simpleng utos, kundi isang pagninilay na nagpapakita ng halaga ng paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit. Dapat nating ituring ang bawat isa ng may kabaitan, hindi lamang sa harap ng mga taong naririnig tayo, kundi pati na rin sa harap ng mga taong hindi nakaririnig o nakakakita. Ang ating mga salita at gawa ay may malalim na epekto sa buhay ng ibang tao. Kung tayo magmumura o gagawa ng mga bagay na makakasakit sa iba, ito ay maaaring magdulot ng pasanin at pasakit. Pinapakita ng utos sa Leviticus 19 verse 14 ang kahalaga ng pag-iisip bago magsalita o kumilos. Kung sa panahon ngayon, think before you click.
Sa context po natin ngayon ay think before you act and speak. Dapat nating isaalang-alang ang mga epekto nito sa iba. Naway maisabuhay natin ang aral ng Leviticus 19 verse 14 sa ating pang-araw-araw na buhay. Naway tayong magkaroon ng pusong handang magmahal, magbigay ng pag-asa at magpakita ng kabaitan sa iba. Zechariah 7 verse 9 to 10 says, "This is what the Lord Almighty said, administer through justice, show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other." Sa pamamagitan nito, tayo magiging tunay na tagasunod na Jesus na nagpapakita ng pagmamalasakit sa lahat sa kanyang pong mga gawa at mga salita. Yun lamang po, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father God, we thank you for your message that we heard today, that we should follow your laws and never disobey you. It also reminds us that we need to show our compassion and consideration for those with disabilities. Help us to see beyond differences, to treat all individuals with respect and dignity as you created each of us in your image. Grant us the strength to be understanding, patient, and kind, just as your love encompasses us all. Thank you, Lord, for the life of the people who listen your word today. Bless them, O Jesus, and teach us, Father God, to be a good follower. Thank you for the wisdom that you give to us. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone, for listening to the Word of God. Please be with us on our next episode tomorrow at 5:30 a.m. Philippine time for daily devotion and meditation of the gospel. You are free to share this video so that many could be blessed by God's word. And please don't forget to click the notification bell. God bless you all.